Mga idolo, mahihiya na sina Rob Pelinka at JJ Redick kay LeBron James. Matatandaan, gumawa ako ng content dati na official lang ginawa na third option si LeBron sa Los Angeles Lakers. At isa lang ang ibig sabihin noon, minamanliit na nila si LeBron dahil sa edad. Pero alam mo ba ang ginawa ni LeBron? Sa last 3 games ng Lakers, nawala sina Luka Doncic at Austin Reeves dahil sa injury. Nag-average si LeBron ng 28 points, 8 rebounds, at 11 assists. At ang mas nakakagulat, mas maganda pa ang shooting niya kaysa kay Luka Doncic sa stretch na iyon. Kaya ang tanong ngayon, sigurado ba ang Lakers na pang third option na lang talaga si LeBron? Dahil kung ganito pa rin ang laro niya sa edad na 41 years old, baka sila lang ang mapahiya sa huli. Hello guys, welcome! What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Sa modern NBA, bihira na ang player na kayang mag-dominate sa edad na halos 41 years old. Maraming legends ang bumabagal na sa gantong edad. Marami na rin ang nagiging role player na lang. Pero hindi si LeBron. Sa loob ng 2 dekada sa liga, napatunayan na niya ang halos lahat. 4 times NBA champion, 4 times MVP, all-time leading scorer. Pero ngayong season sa Los Angeles Lakers, may bagong narrative na lumabas. Ang narrative na yun ay simple. Hindi na si LeBron ang pangunahing option ng Lakers dahil dumating na si Luka Doncic at nandyan din si Austin Reeves na patuloy ang pag-improve. Sa madaling salita, gusto ng Lakers na ibaba ang role ni LeBron. Pero ang problema, hindi pumapayag ang laro ni LeBron James na mangyari iyon. Mga idolo, minamaliit nga ba si LeBron James? Kapag sinabi mong third option ng isang player, ibig sabihin, siya ang ikatlong choice sa scoring. Sa papel mo ang logical. Mas bata si Luka, prime years pa ni Reeves. Samantalang si LeBron, 41 years old na. Kaya para sa front office ni Rob Pelinka at coaching staff ni JJ Redick, parang ito ang tamang direksyon. Hayaan si Luka ang magdala ng scoring. Suportahan siya ni Reeves at LeBron. Pero minsan sa NBA, hindi gumagana ang plano kapag nagsalta na ang performance. At iyon mismo ang nangyari. Sa nakaraang 3 laro na hindi naglaro sina Luka at Austin Reeves dahil sa injury, maraming pansang nag-isip na baka mahirapan ng Lakers. Dahil mawawala ang 2 pangunahing scorers. Pero doon nagsimula ang kakaibang storya. Biglang bumalik ang isang familiar version ni LeBron. Hindi ang facilitator, hindi role player, kundi ang alpha superstar LeBron. Sa stretch na iyon, nag-average siya ng 28 points, 8 rebounds at 11 assists. At hindi lang iyon, efficient pang shooting niya. Ibig sabihin, hindi lang siya nagbuhos ng maraming tira. Pinakita niya na kaya pa rin niya magdomina ng laro. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi bumabagal si LeBron mga idolo, kahit tumatanda, ay ang kanyang basketball IQ. Habang ang ibang players ay umaasa sa athleticism, si LeBron ay mas lalong nagiging mas matalino sa court, mas strategic sa pag-atake, mas efficient sa galaw. Kaya kahit hindi na siya kasing explosive ng dati, kaya pa rin niyang kontrolin ng laro. Halimbawa, kapag nakita niyang mahina ang depensa sa loob, papasok siya sa paint. Kapag nag-collapse ang depensa, automatic ang kick-out pass para sa open shooter. At kapag kailangan ng clutch bucket, siya pa rin ang kukuha ng bola. Ngayon mga idolo, dito nagiging interesting ang sitwasyon ng Lakers. Dahil kung ipipilit nila ang ideya na third option na lang si LeBron, may 2 problema. Una na rito, nasasayang ang kanyang impact. Kapag masyadong binawasan ng touches ni LeBron, nababawasan din ang playmaking ng team. At alam natin na isa siya sa pinakamagaling na passer sa NBA history. Pangalawa, hindi pa siya tapos. Ang stats niya sa recent games ay patunay na kaya pa rin niya maging primary engine ng offense. Kaya ang tanong ngayon, handa ba ang Lakers na aminin na nagkamali sila sa narrative na iyon? Walang duda na si Luka Doncic ay isa sa pinakamagaling na player sa liga ngayon. Superstar, MVP caliber player. Pero sa stretch na pinag-uusapan natin, mas efficient pa ang shooting ni LeBron. Ibig sabihin, kahit mas bata si Luka, hindi automatic na siya ang pinakamahusay na offensive option sa bawat laro. Minsan, mas tama pa rin ibigay ang bola kay LeBron. Isa pang dahilan kung bakit malaking issue ito ay dahil sa legacy ni LeBron mga idolo. Hindi lang siya ordinaryong superstar. Isa siyang player na madalas ihambing sa greatest of all time, tulad ni Michael Jordan. Kaya kapag may narrative na parang bumababa na siya sa hierarchy ng team, natural lang na pag-uusapan nito ng fans. Pero ang nakakabilib kay LeBron, hindi siya sumasagot sa media. Sa halip,
Sa court siya nagsasalita. Pero bago tayo magpatuloy mga idolo, mahilig ka sa NBA stories, analysis at latest updates. Siguraduhin mo mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell button. At ngayon, balikan natin kung bakit parang lalo pang lumalakas si LeBron habang tumatanda. Hindi normal ang ginagawa ni LeBron sa edad niya. Sa NBA history, karamihan ng players sa age na ito ay bench player na lang, role players o kaya retired na. Pero si LeBron, triple-double average sa stretch ng games. At hindi lang iyon, siya pa rin ang leader sa court, playmaker at minsan primary scorer. Ito ang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagsasabing wala pang player sa history na tumagal sa gantong level. Habang papalapit ang playoffs, lalong tumataas ang pressure sa Lakers. Kailangan nilang magdesisyon sino ba talaga ang magiging identity ng team. Luka offense kaso injury, balance attack o LeBron-led system. Dahil kung mali ang magiging sagot nila, maaaring maksaya ang isa pang season ng Lakers. Kung may isang mensahe ang ipinapakita ni LeBron sa mga laro na ito ay simple lang. Huwag niyo ako minamaliit. Oo, tumatanda na siya. Oo, mas bata ang ibang stars. Pero hanggang kaya pa ng katawan niya, kaya pa rin niya maging isa sa pinakamahusay na player sa liga. Kaya ngayon ang tanong ko sa inyo, kung ikaw ang Lakers, gagawin mo pa rin bang third option si LeBron James? O ibabalik mo siya bilang isa sa pangunahing leader ng offense? Dahil kung ganito pa rin ang performance niya, baka dumating ang araw na mahihiya talaga sina Rob Pelinka at JJ Redick sa naging desisyon nila. At kung nagustuhan mo ang ganitong NBA content, mag-subscribe na. Dahil sa channel nito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight on Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.